Isang mapagmahal na anak si Richard, palakaibigan at matulungin din siya sa kanyang mga kaklase. Ang mga katangiang ito ni Richard ang nagdala upang mabighani at mapaibig niya ang isang babae. Masaya ang naging sitwasyon namin. Lagi kami magkasama sa pag-uwi. Hatid sundo ko sila sa bahay nila. Pag walang pasok, nandun ako sa kanila. Subalit may naging problema. May nakapagsabi sa akin, mga co-teachers mismo, na may namamagitan sa inyo. Is it true, Richard and Anna? Opo, ma'am. Pero ma'am, nag-aaral naman po kami na mabuti, di ba? As your teacher, ang goal namin sa mga estudyante is to study at walang love life doon. May gusto ka bang sabihin, Anna? Richard. Break na tayo. Ha? Kahit ayoko, wala akong magawa dahil yun ang may teacher na namagitan sa amin. Masakit siya, siyempre, dahil ang inaasahan ko hindi ganon. Mag-uusap lang kami. At mabigyan ng pansin yung ilang mga usapin na hindi naman naiintindihan. Dinamdam ni Richard ang nangyari at ninais na lamang ang mapag-isa at subukan ang iba-ibang bisyo upang makalimutan ang hapdi sa kanyang puso. Di naglaon, naging bahagi na ng sistema ni Richard ang bisyo. Bukod dito ay nasama na rin siya sa iba't ibang riot at nakulong na rin minsan. Hanggang lumayo at magtago si Richard sa pag-aakalang kalaboso muli ang kahantungan niya. Naging kakampi niya ang gabi at nagsilbing tanglaw naman niya ang mga bituin. Subalit dahil sa malapit si Richard sa kanyang pamilya, January, darating naman ang birthday ko. Ayan. Hindi ko napigilan, umuwi ako. Umuwi ako ng bisperas ng birthday ko uli. Bisperas ng birthday ko, kinaumagahan, nahuli ako. Yun na pa yung pangalawang pagkakulong ko na meron akong 3 kaso sa mga kagawad at sa isang rambulan na pangyayari. Yung sa pagkakulong ko, ay ko nga laging birthday ko, nakukulong ako. sa kulungan ay nakapagnilay-nilay si Richard. Parang nagbabalik yung mga pangyayari sa akin. Yun. Nasaktan ako dahil sa pag-ibig. Yung aking pag-aaral, hindi ko natuloy. Sana seaman na ako. Nag-aaral pa po kasi ako ng college pero per semester lang, hindi ko natapos. Dinadalaw sila ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. At isang araw, Sabi ko sa pastor, paano ko bang lumapit sa Lord? Sabi ng pastor, suko mo yung sarili, ihingi mo ng tawad ang lahat ng iyong kasalanan, ibigay mo sa Kanya ang buhay mo at sumunod ka, mag-decide ka ngayon. simula ng gabing iyon ay sinuko ni Richard sa Panginoon ang kanyang buhay na nawasak dahil sa nabigong pag-ibig. Nung tinanggap ko si Jesus, nakalimutan ko yung pasakit na naramdaman ko sa nadulot ng aking kasintahan. Wala na rin ang mga bisyo ni Richard. Binuo muli ng Panginoon ang pira-pirasong bahagi ng kanyang buhay. Ngayon ay may pamilya na si Richard at masayang naglilingkod sa Panginoon. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos lang matatagpuan. Maging sino ka man, handa kang mahalin ng Lord. Laging merong second chance sa Panginoon because God is the God of second chance.